Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. So, this is another love reading. And this is this is a couple reading. So, para to sa mga may asawa, live-in partner, matagal nang nagsama, or matagal nang magkarelasyon. Para sa inyo to. Okay? So, take note, hindi to para sa lahat. Takes what resonates and leave the rest. Okay, this could be a vice versa, and this is a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood, then if naka-resonate kayo, could be para sa inyo ang message dito. So, let's start. Nahirapan ako sa space kasi masyadong maliit pa yung space ko. Don't worry. Sooner, magiging malaki na yung space ko. So, in the past, you really love this person. Mahal mo talaga tong person na to. May love talaga noon pa from you towards this person. Ang problema lang kasi dito, okay, noon pa pala meron na kayong issue ng person na to. I think in the past pa lang, may nakikita na ako dito na parang hindi na kayo nag-uusap ng person na to because of cheating. Pero kahit ganun pa man, hindi nawala yung pagmamahal mo para sa kanya. Nandyan pa din, namimiss mo siya. And hindi mo ginustong umalis sa buhay ng person na to. Parang ginawa mo na lang yun because maybe you have no choice. Yun, ayaw niya na siguro. Or kailangan mangyari, kailangan mong umalis. Parang ganyan. So, hindi mo ginusto na mangyari ang lahat ng to. And I think, noon pa man, minahal mo talaga itong person na to. Kaya din siguro siya lumabas dito sa reading na to because of until now you still love that person. So, kaya lang itong person kasi na to nagloko. So, parang cheater. Hindi lang siya basta once lang nagloko. Feeling ko, this is either, okay, na may asawa siya, tapos naging girlfriend ka niya, and then nagkaroon pa siya ng iba. Parang ganyan. So, kumbaga, meron na nga siyang someone na nauna sa'yo, sabihin na natin hindi sila din okay, tapos naging kayo, and then nalaman mo na may iba pa siya, na meron na naman siyang iba or bago. So, nahirapan ka din kasi minahal mo din talaga tong person na to at namimiss mo. So, at this present, actually, meron ako nakita ditong decision. Let's see. Okay, so there is a decision here from you towards this person na parang dumating sa point na you just really wanted to focus on your goals, focus on your life, to take that leap of faith towards the new beginning of your life na din. Kasi I can see here na, di ba minsan, gusto mo talaga, nag-aantay ka pa din, and gusto mo talaga na mamahalin ka niya, papatunayan niya sa'yo, or papatunayan, kumbaga, gusto mo pa din na ma-realize niya na mahal ka pala niya. Parang ganun. Gusto mo pa din na babalik siya at pagsisihan niya yung mga nagawa niya, and mag-sorry siya and babalik siya sa'yo. Hingi ng patawad and babalik sa'yo. But then, I can see here na
come to realize, parang na-realize mo na parang every time, I think you are trying to connect, you are trying to contact, might be to chat or to call dito sa person na to, but ang outcome kasi parang nagtatalo lang kayong dalawa. So, parang para sa'yo, much better na lang talaga to take that leap of faith towards the beginning of my life na lang kaysa sa mag-antay ako ng possibility na magbago siya. So, this is pwede, okay? Pwede to sa might be you are the one who is married and nagkaroon siya ng iba and nagkaroon pa siya ng iba. Or, married siya before and then naghiwalay sila at kayo ngayon tumagal. Kayo yung naging tumagal ngayon. Tapos nagkaroon na naman siya ng iba. So, depende kung saan kayo naka-resonate. Ang feelings mo kasi dito, it's so unfair. I think you gave everything, you sacrifice, then para sa relationship ninyo or sa marriage ninyo, meron kang feeling of like, ang unfair niya naman, hindi niya man lang nakita yung pagmamahal na inalay ko sa kanya, nagawa niya pa akong lukuhin, mga ganun yung mga nararamdaman mo. And dito naman sa person na to is halos hindi siya nakakatulog sa gabi. Ito yung nararamdaman niya. Parang very bothered siya, magulo isipan niya. Parang feeling ko meron din ditong regrets eh. Might be regrets on what he or she did to you. Kasi sa totoo lang, may nakikita ko ditong may sa inyong dalawa, may pagmamahalan talaga na nangyari dito. Kahit hindi na kayo nag-uusap dito, natuldukan yung sa inyo, meron pa rin talagang pagmamahalan na nangyayari. Honestly, hindi lang niya pinapakita sa'yo or sinasabi sa'yo, pero nahihirapan din siya ngayon nang wala ka. Kaya nga halos hindi siya nakakatulog sa gabi. Nakokonsensya ba siya? Nagsisisi ba siya? Magulo isipan niya. So, yung positive dito kasi itong person na to may plano pa din talaga siya. May plano pa siya na ayusin yung sa inyo. Let's clarify. May plano pa talaga siyang makipagbalikan sa'yo at makipag-ayos sa'yo. So, ito yung plano niya. And I can see na gusto niya pa talagang makipag-ayos sa'yo. And I think, kung married kayo nito is, of course, ayusin yung marriage ninyo or kung hindi man is may plan niya na ikaw na yung papakasalan niya, mga ganong mga bagay. To offer you that victory in life, to talk to you, to communicate with you. Yun yung naging positive dito. But naging negative dito is yung paano niya gagawin yun? Asan yung action? So, kasi yun yung plano niya lang pa, wala pang action dun. So, parang wala kang nakikitang action sa part niya. Yun yung nagiging negative. So, paano niya patunayan na ikaw, mahal ka talaga niya? Paano niya patunayan yung mga sinasabi niya? Siguro kung nag-uusap man kayo nito, like rare lang, on and off, siguro yun din yung mga sinasabi niya. Pero nag-aantay ka ata dito kung kailan niya gawin yun, kailan niya tuparin yun, kailan niya patunayan yun. Kasi ito yung parang naging negative sa situation, lalo na nagloko siya. Meron kasing lumabas ito na babae. Signs na parang nagloko siya. Mahal niya ba talaga ako? Kaya niya bang patunayan to? Kailan siya maglakas loob na magbago? Para sa akin or para para sa pamilya ba? Could be sa relasyon niyo ba? Whatsoever. Kasi ikaw nag-aantay ka dito eh. Walang nangyayari. So, what is your hope and fear here?
dito muna tayo sa hope. So, your hope is really, I think, yung bang parang, honestly, you really want na hindi mo na mararamdaman yung pagmamahal mo para sa kanya. Kumbaga sa sobrang mahal mo siya, minsan gusto mo na din give up. Pero nahihirapan ka kasi every time nami-miss mo siya. Hindi mo siya matiis. So, gusto mo yung parang wala ka ng pakialam. Gusto mo yung parang hindi mo naramdam yung pagmamahal na yan. Para hindi ka na makonsensya ba? Hindi mo na siya ma-miss. Kung parang meron ka ng freedom to do whatever you want nang hindi mo siya iniisip. This is what you are really hoping for. But your fear here is tutuparin niya ba? Baka hindi niya matupad yung mga pangako niya. Baka hindi niya matupad yung mga sinasabi niya. Baka hanggang sabi lang yun at wala siyang desisyon na gagawin. But your aim really here is, this is something about marriage. So, as I said, kung married kayo, syempre may aim ka na maayos yung marriage mo. Or kung hindi man kayo married at yung sabi ko kanina, yung isa, doon ka banda sa isa, so you are aiming na kayo sana magpakasal na kayo. Ikaw yung parang gusto mo ikaw yung pipiliin niya to marry you one day, something like that, na kakausapin ka niya to makipagbalikan siya sa'yo and to propose you, ipaglaban ka niya, parang ganun. So, na-save niya yung pagsasama ninyong dalawa and of course to marry you. Or kung married naman na kayo, naayusin to, ipaglaban ka niya ulit, pipiliin niya kayo, makipagbalikan sa'yo, kausapin ka niya. At of course, gagawin niya na ang lahat or magiging matured enough na siya to handle the situation na mag-e-effort na siya, makikita mo na. Hindi yung puro salita lang. So, that is your aim here. But what you need to avoid here is, let me see here. Let me clarify this. Okay. Feeling ko you need to avoid yung parang every time na nagsasalita siya, nangangako siya, is yung aasa ka. So, yung kailangan mong i-avoid, yung umaasa ka sa kanya palagi, kaya ka nag-i-stay palagi. Kumbaga, di ba, minsan na lang kayo nag-uusap. Parang complicated na yung relationship ninyo. Pero nandyan ka pa din, nag-i-stay ka pa din. Kasi umaasa ka sa mga pangako niya. So, there is a possibility here na this person is promising you like new beginning. So, promising you like new beginning and also happiness could be yung mga sinasabi niya na ano yung mga hope mo na wala pa siyang ginagawa. Kasi there is a possibility, kailangan daw dito na maging strong and brave ka, na mas magtiwala sa sarili mo kaysa sa kanya. That could be one day kasi aalis na naman itong person na to. Kasi nga, nakita natin yung yung Knight of Cups in reverse, there is a possibility of this person, madali talaga tong matukso. Or a cheater, something. As I said, hindi lang siya cheater like for only one person. Cheater siya na pwede siyang matukso in a different woman or man. So, darating kasi yung araw that there is a possibility of separation talaga sa inyong dalawa dito. And it's better na parang why you need to avoid this. Kasi it's better na mag-focus ka din sa goal mo sa buhay, sa life mo na without parang expecting something from this person. So, parang mag-focus ka in your life na parang ikaw lang iisipin mo lang yung kinabukasan mo or kinabukasan ng mga anak mo or kung wala man kayong anak, ikaw, how to be success na hindi mo na iniisip kung about sa kanya. So, parang yun yung kailangan mo i-focus on. And,
Kasi I can see here sa person na to, yun na nga yung sabi ko, that kanina, 'di ba? Na might be meron to siyang ex, married to siya, and then naghiwalay sila, and naging kayo, matagal kayo, and then nagkaroon siya ng bago. Meron pa rin siyang responsibility here. Kasi ito yung parang, alam mo, na meron talaga siyang responsibility in life, na hindi ikaw pwede maging priority talaga dito, na just you. Because there is a possibility na aatupagin niya talaga yung responsibility niya. Might be sa first. So, kung if ever man na yung situation dito is kayo yung married, and nagkaroon siya ng iba or a different girlfriends or boyfriends. So, ang nakikita ko din dito is siguro when it comes into responsibility, hindi naman siya pabaya. Ang problema lang dito is yung sa inyo. So, wait lang, nahulog yung baraha. But the other people involved here is, I think, nasa point of hindi din sila okay. Kumbaga, magulo din sila ng person na yun. Kung sino mang involved dito. Okay? Kung sabihin natin yung situation ninyo is, may ex-wife siya. So, wala na yun sila. Siguro it's just for the kids na lang. Tapos, naging kayo, matagal kayo. And then, nagkaroon siya ng bago. I think wala na to sila. Magulo din sila, nagkagulo din silang dalawa. Kaya siguro, umantong siya sa point na halos hindi siya nakakatulog sa gabi. Thinking about regrets, thinking about the situation. You might be yung pagmamahal mo para sa kanya, because sila pala is wala na din. Kumbaga, nagkagulo din silang dalawa. So, parang regrets ang nakikita ko dito eh. So, what action that you need to take here is, ang sinasabi dito is you need to focus on the new changes of your life. This is your action here. Ang pinaka-sense ko talaga dito, no, hindi to for married. Hindi kayo married nito. Ang sense ko talaga dito is matagal lang kayo nito. And yung person mo, isabihin na natin na yung kanina, yung meron siyang ex, may married siya dun sa ex niya, kaya hindi kayo makasal-kasal. Pero wala na talaga sila din nun. Wala na sila. So, ang nakikita ko dito is nagkaroon siya ng bago. Well, kayo. Yan. Ang sinasabi kasi dito na parang kailangan mo na ng changes sa life mo. You need to start a new changes and cut off the cycle na meron kayo ng person na to. Parang sinasabi dito na kailangan mong you need to cut off the cycle kung anong meron sa inyo ng person na to have some changes in your life, na mag-focus ka sa goal mo, as I said earlier, kung ano yung sinabi ko kanina, sa goal mo, sa growth mo, sa career mo, sa success mo sa buhay, pag move forward, and to rebuild yourself again. So, doon ka magpo-focus while not talking to this person anymore. Kailangan mong maging practical, kailangan mong maging smart enough na parang to move forward, and not na hindi na iisipin pa yung mga pangako ng person na to, na parang kailangan mo magkaroon ng lakas na loob na magpatuloy talaga sa buhay to heal from this. Kasi and of course to guard yourself from this person, kasi if you're not going to guard yourself from this person, and every time na kung kailan convenience, kailangan kausap kanya, kakausapin kanya, mangangako siya for nothing, and ikaw maniniwala ka lang din sa kanya kasi nga mahal mo siya eh. So, every time ganun yung nangyari pero walang nangyari, parang you need to open up your eyes into the reality, and you need to see talaga, yun na nga yung importante, na actions speak louder than words. So, yun yung action na kailangan mong gawin dito, na mas better
na to have some changes in your life without this person. Kasi, as I said, what is the unknown factor here, yung hindi mo alam. Mapapagod ka lang mag-antay sa mga pangako niya. Ito yung naging negative, di ba, kanina? Yung nangako siya na magsama kayo, bubuo kayo ng pamilya, mahal ka niya, gusto niya magkaanak sa'yo, pakakasalan ka ba niya or something, gagawa siya ng paraan for that, might be for the divorce or annulment sa ex niya and kayo yung magsama or kahit wala man, gusto niya kayo yung magsama, magantay lang, gantiis lang, mga ganung mga bagay pero walang nangyayari. So, kasi mapapagod ka mag-antay sa person na to kung kailan niya tutuparin yun. And this is the unknown factor. Ito yung hindi mo alam na pwedeng mangyari if hindi mo gagawin yung action na sinasabi dito sa card na to. So, the outcome here is, etong person na to, will keep on coming back. Kumbaga, manipulator siya. Or could be a narcissistic, could also be. Kasi, kumbaga, hindi kanya ilalet go para sa freedom mo, kundi i-hold on kanya dahil alam niyang every time matatalo siya sa buhay, every time kung magkakaroon siya ng iba at hihiwalayan siya, nandyan ka, ikaw yung sasalo sa kanya. Kaya, gagawin niya yung best niya para mangako sa'yo. Ano man yung mga sasabihin niya sa'yo. Pero sa totoo lang, this is the outcome eh. Hindi pa din niya alam kung saan siya patutungo. O hindi niya pa din alam kung ikaw ba talaga yung gusto niya makasama bang buhay. Kasi ang importante sa kanya dito, as I said earlier, right, the responsibility na meron siya might be sa anak niya, sa ex niya, or sa buhay niya, and also his or her success. Yung pagiging stable niya, trabaho niya, yun yung more on importante sa kanya. And being like that, madaming nagkakagusto sa kanya, and ganon, pumapatos siya, and then, once na hindi na sila okay doon, bumabalik siya sa'yo kasi alam niya na ikaw, nandyan ka lang sumasalo sa kanya dahil sa sobra mo siyang mahal. Alam niya na konting lambing lang, konting pangako sa'yo, konting ganyan, nandyan ka, nag-aantay ka sa kanya. And suddenly, pag meron na naman siyang iba, wala ka na naman. Like, minsan kakausapin ka niya, minsan hindi. And it keeps you wondering, bakit ganun? Bakit walang nangyayari? Bakit every time ganyan? So, kailangan mo dito na you need to gather information. You need to be the high priestess. Yung something smart enough to gather the truth, the information. This person kasi, itong si high priestess kasi, alam niya na kung yung katotohanan and dahan-dahanin niya to na lumisan dahil hindi niya papayagan yung sarili niya na ma-stay sa taong ganito na which alam niya na yung mga ginagawa. Kumbaga, malakas yung intuitive ng person na to. And you should be that person. Kasi, there is a possibility, if you were going to choose, you were going to, in the future, for the outcome of this, if you're going to do the effort na umalis, makipag-iwalay, totally wala na talaga. Sa totoo lang, magsisi man talaga siya. Magsisi siya talaga. Baka nga, this time, babalik pa siya sa'yo. Pero, there is a possibility in the future, hindi mo na siya tatanggapin. Of course, wag mo na siyang tanggapin. Dahil you need to learn your lessons as well. Kasi kung palagi mo lang siya tatanggapin, you will never learn your lesson. So, there is a possibility, pag makipag-iwalay ka talaga sa kanya and to focus on yourself, to rebuild yourself again, to move forward, to heal, possible, of course, hahabulin ka pa din niya, gaya ng dati. Pero, kailangan mo maging brave enough and strong enough to not accept this person anymore and to continue your life dahil one day, baka, doon mo makikita yung tamang tao na para sa'yo. So, you might be dealing with, or you or your person might be, I think any sign can do, but then, let me see.
I can see here Gemini, Libra, Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces. Wait lang, check ko pa. Leo. Sun, Moon, Rising, Venus. So, yun. That is Pisces. Yeah. That is my reading for you. Thank you and God bless.